Hindi lahat ng pangarap ay nakatakdang matupad. May mga plano kasi na kahit na anong pagsusumikap ang gawin natin ay hindi mangyayari dahil hindi para sa atin. At minsan ay may mga tao rin na nagiging dahilan para tayo ay tuluyang bumagsak. Dear Papa Dudut, masarap ang mangarap lalo na yung mataas. Ang sabi nga nila ay libre naman daw ang mangarap kaya sulitin na po natin at mas taasan kahit parang imposible nang mangyari. Ganon ang ginawa ko dati pero hindi lang naman ako nangarap. Dahil ginawa ko ang lahat para maabot ko yon ng tuluyan kahit pa may mga tao na pilit akong hinihila pababa. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kate. 37 years old na ako at nagtatrabaho bilang real estate agent dito sa Singapore. Sobrang tagal ko na rin pong subscriber sa inyong YouTube channel. Ito ang palagi kong pinakikinggan habang nagdadrive ako papunta sa trabaho. Hanggang sa eto na nga, na-convince ko ang sarili ko na ako naman ang magpadala ng sulat sa inyo. Panganay ako sa 4 na magkakapatid, Papa Dudut. Housewife si Mama at si Papa naman ay nagtatrabaho sa Saudi. Kaya naman masasabi ko na kahit papaano ay medyo nakagagaan din naman kami sa buhay. Bata pa lang din ay hilig na ni Mama na isali ako sa mga beauty pageant na pangbata. Ang sabi niya kasi pangarap niya ang maging artista noon. At dahil nag-asawa siya ng maaga, ay gusto niya na ako na lamang ang magtuloy ng pangarap na yon. O bakit malungkot ang baby ko? Nakangiting tanong ni Mama nang bakababa kami ng stage. Grade 1 lang ako noon at kakatapos lang ng Miss United Nation event na sinalihan ko. Umiling naman ako bilang tugon habang walang tigil ang pagdaloy ng luha sa mga pisngi ko. Malungkot ako noon kasi second runner-up lang ang nakuha kong pwesto sa pageant. Malungkot ka ba kasi hindi ka nanalo sa contest? Tanong ulit ni Mama. Hindi pa rin ako noon sumagot at nanatili lamang na nakatungo. Huwag ka nang malungkot kasi nanalo ka naman ng Best in Talent. Okay na yun dahil alam naman ni Mama na ibinigay mo ang best mo. Ang wika ni Mama. Hindi po kayo galit? Naiiyak pang tanong ko. Bakit naman ako magagalit? Nakangiti ring patanong na sagot ni Mama. Sabi niyo po kasi gusto niyo na manalo ako. Pero hindi naman ako nanalo. Sorry po Mama. Mas naiiyak na wika ko. Niyakap ako ni Mama ng mahigpit habang hinahagod ang likod ko. Hindi ako galit at mas lalong hindi ako malungkot. Masaya ako kasi nakita ko na ibinigay mo ang best mo, Kate. Para sa akin, panalo ka na kahit na wala kang trophy o corona. At syempre ikaw ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Ang wika pa ni Mama. Papa Dudut, si Mama talaga ang palaging sumasama sa akin sa mga beauty pageant. Kahit nga sa fiestahan sa kabilang barangay ay sinasali din niya ako. Manalo man o matalo ay palagi niyang pinapalakas ang loob ko. Ang sabi niya ay i-enjoy ko lang palagi ang mga sinasalihan namin na contest para kahit na hindi ako makapag-uwi ng corona ay masaya ako kasi marami akong naging kaibigan. Kahit active ako sa mga ganong contest ay hindi ko naman pinababayaan ang pag-aaral ko. Nasa honor list of students ako at graduate pa akong salutatorya noong high school. Si Mama naman ay palagi akong binibilhan ng magagandang dress at pinapaayos niya rin ang buhok ko. Kaya naman naging campus muse ako noong nasa 3rd year na ako. Marami rin ako naging mga manliligaw noon pero hindi ko sila masyadong pinapansin o sineseryoso. Ang focus ko kasi ay ang pag-aaral ko at ang mga contest na sinasalihan ko para kay Mama. Ang ganda-ganda mo anak, ang wika ni Mama nang makita ang ayos ko para sa beauty contest na ginaganap noon sa school.
Siyempre naman mother. Kanina pa ba magmamana yan kundi sa akin? Sa'yo pala. Pabirong singit ni Ate Betty ang baklang makeup artist ko. Sabay naman kaming napatawa ni Mama nang dahil sa mga sinabi niya. Kinakabahan na nga po ako mama. Ang wika ko kay Mama. Gandang-ganda din talaga ako noon sa sarili ko. Pero hindi ko pa rin maalis ang kaba sa dibdib ko. Alam ko kasi na mas marami sa mga kalaban ko ang hindi hamak na mas maganda kesa sa akin. Normal lang ang kabahan anak. Basta i-enjoy mo lang ito at ibigay mo ang best mo, okay? Payo sa akin ni Mama. Yun ang pinakagusto ko sa lahat ng sinasabi niya kapag sinasamahan niya ako sa mga beauty contest. Yung pagpapaalala niya na mag-enjoy ako. Na huwag kong masyadong i-pressure ang sarili ko. May mga nakakasama kasi ako sa contest na naririnig ko kung gaano sila i-pressure ng mga magulang nila para manalo. Ramdam ko tuloy yung eagerness nila na mas manalo. Hindi dahil sa gusto nila kung hindi dahil sa gusto ng mga magulang nila. Basta ako ay gagawin ko ang lahat para manalo para sa sarili ko at para kay Mama. Nang gabi na yon ay in-enjoy ko ang bawat pagrampa ko sa stage. Kahit pa nga may mga oras na muntikan na akong matapilok sa taas ng takong ko at muntikan na ring pumiyok sa pagkanta ko. Dumiretso lamang ako sa pagrampa at pagkanta. Hindi ako magpapatalo sa kaba. At gagawin ko ang lahat para manalo ako. Sa huli papadudot ay first runner-up lamang ang nakuha kong pwesto ng gabing yon. Hay, nakakapagod. Mabuti na lang at nakauwi na rin tayo. Carlo, ilagay mo na tong gamit ng ate mo sa kwarto niya. Ako na lang mag-aayos ng mga ito mamaya. Utos ni Mama sa nakababata kong kapatid. Sige po Mama, sagot naman ni Carlo bago kinuha ang bag mula sa kamay ni Mama. Jillian, ipagtimpla mo muna kami ng juice ng ate mo ha at pagod na akong tumayo. Utos pa ni Mama sa isa ko pang kapatid na nanonood lang ng TV. Sige po, kaagad namang sagot ni Jillian. Naupo na kami sa sofa ni Mama at nakita ko ang pagsapo ng kamay niya sa noo niya. Siya halos ang may dala ng malaking bag kung nasaan ang mga gamit ko. Kaya naman baka sa mukha niya ang matinding pagod. Mama, sorry po, mahinang wika ko. Ano yun anak? Tanong ni Mama na napatingin sa akin. Sorry po kasi konti na lang ay hindi ko pa nasungkit ng corona. Naiiyak na wika ko. Napangiti naman si Mama bago inabot ang kamay ko. Huwag kang mag-sorry anak, kasi wala ka namang kasalanan. Sumali tayo doon hindi lang para manalo, kung hindi para mas ma-enhance pa ang confidence mo. Saka nag-enjoy ka naman hindi ba? Tapos marami ka pang mga naging kaibigan, kaya huwag ka nang mag-guilty kung hindi mo manasungkit ang corona. Marami pa tayong sasalihan na contest anak at sigurado ako na makakasungkit din tayo ng corona. Nakangiting tugon naman ni Mama. Aaminin ko na may mga oras noon na napapagod na rin talaga akong sumali sa mga beauty pageant. Napapagod na akong rumampa, magpaganda at matalo lang din sa huli. Pero kapag nakikita ko kung gaano kagusto ni Mama na manalo ako ay lumalakas ang loob ko kahit na papaano. Kaya naman hindi ko rin binibitawan ang pag-asa na balang araw mananalo ako at makakasungkit din ako ng corona para kay Mama. Papadudod ang suporta ni Mama sa pagsali ko sa mga beauty contest ay nakarating hanggang sa makapag-college na ako. Nakikita ko kung gaano kasaya si Mama kapag nakakakuha ako ng mga special award. Kung meron ngang tinatawag na number 0 fan sa buhay ko ay si Mama lang yon at wala nang iba pa. Siya palagi ang kasama ko sa mga contest na sinasalihan ko. Kahit halos wala na siyang tulog o maayos na pahinga ay okay lang sa kanya. Basta nasasamahan niya ako at nakikita niya ang tagumpay ko sa mga maliliit na paraan. Hanggang isang araw ay natupad na rin ang isa sa mga pangarap namin ni Mama.
ang makasungkit ako ng corona sa beauty contest, Papa Dudut. Kate, sa wakas, sigaw ni Mama nang mayakap ako ng mahigpit sa may baba ng stage. Mama, para sa iyo talaga ang corona na ito. Naiiyak na wika ko naman sa kanya. O huwag ka nang umiyak. Masisira ka agad ang makeup mo. Marami pang magpapapicture sa iyo oh. Naluluharing wika ni Mama. Hindi ako makapaniwala noon dahil sa wakas ay nakoronahan ako bilang Miss University sa school namin. Napakaraming magagandang estudyante ang sumali at hindi na rin talaga ako umaasa na mananalo. Basta ang nasa isipan ko lamang ay i-enjoy na lamang ang contest na yon. Manalo man o matalo. At kung kailan hindi na ako masyadong umaasang mananalo ay saka ko naman masusungkit ang corona. Masayang masaya ako para sa iyo anak. Mabuti na lang talaga at hindi kita hinayaang sumuko. Naiiyak pang sabi ni Mama. May ilang beses ko na rin kasing sinabi sa kanya na ayoko na. Napagod na akong sumali sa mga beauty contest. Palagi lang naman akong natatalo. Pero hindi ako sumuko at hindi rin sumuko si Mama na palakasin ang loob ko. Kaya salamat po talaga sa inyo Mama. Salamat po kasi hindi ninyo ako sinukuan. Tugon ko naman. Excuse me, pwede ko bang maabalang pag-uusap ninyo? Tanong ng isang baklang lumapit sa amin. Matangkad siya, gwapo pero sobrang lambot magsalita. Hi po, magalang na bati ko naman habang nagpupunas ng mga luha. Kung hindi ako nagkakamali ay siya yung kasama ng isa sa mga naging judge sa pageant na yon. Hello, ako nga pala si Adriana. But you can just call me Mamu. Isa akong talent manager at gusto ko sanang alokin ka na maging model. Nakangiting wika niya. Ano po? Magiging model na ang anak ko? Gulat na tanong ni Mama. Yes mother, kung tatanggapin niyo po ang alok ko para sa anak ninyo. May training din naman po para sa kanila at makakatanggap din siya ng talent fee kapag pumirma siya ng kontrata sa amin. Malambing na wika ni Mamu. Pero hindi ko pa po alam kung kaya ko nang tanggapin ang alok ninyo. Pag-iisipan siguro muna namin, may pag-aalinlangan na wika ko. Ano ka ba naman anak? Hindi na natin kailangan pag-isipan yan, ako nang bahala. Ang wika naman ni Mama bago kinuha ang calling card ni Mamu. Doon sinabi ni Mamu sa amin kung sino ang mga sikat na artista at modelo na naging alaga niya. Marami na siyang kinuwento ng mga racket na pwede niyang ibigay sa akin kapag pumirma ako ng kontrata sa agency nila. At nang makauwi kami ni Mama ay sobrang excited siya sa mga plano ni Mamu para sa akin. Kate, mula ngayon, kailangan na nating bantayan ang pagda-diet mo. Ang wika ni Mama nang makauwi kami ng bahay. Pinaghanda niya pa ako ng tsaa at tinapay dahil sinabi ko na nagugutom na ako. Pero hindi naman po ako mataba Mama. Kahit na anong lakas ko ngang kumain ay hindi naman nadadagdagan ng timbang ko. Natatawa namang wika ko bago kumagad sa tinapay na hawak ko. Hindi kasi talaga ako tabain. Marami nga ang naiinggit sa akin kasi kahit na anong lakas ko raw kumain ay hindi naman daw ako tumataba. Hindi kagaya ng ibang kaibigan ko na name-maintain ko pa rin ang vital stats ko na 34, 23, 34. At wala pa akong workout niyan pero hindi nagbabago ang timbang at payat ng katawan ko. Pero kahit na, kailangan pa rin natin na ingatan ang katawan mo. Mahirap na kasi baka bigla ka namang bawian or tumaba ng tuloy-tuloy. Baka hindi natin kaagad maibalik, lalo na kapag stress ka, ang wika naman ni Mama. Si Mama masyadong nape-pressure sa mga sinabi ni Mamo kanina, nakangiting wika ko. Nakita ko na napangiti na rin si Mama pagkatapos niyang humigop ng mainit niyang kape. Siyempre naman anak, ngayon pa ba? Nakikita ko na ang totoong resulta sa mga pagsusumikap mo dito sa pangarap mo. Kaya sobrang natutuwa talaga ako para sa iyo. Ang wika pa niya. Para sa pangarap natin Mama dahil lahat ng ito ginagawa ko para sa inyo
at sa pamilya natin. Nakangiting tugon ko naman. Papa Dudut, 18 years old na ako ng mga panahon na yon pero nagdesisyon ako na isama si mama sa agency. Kasi alam ko na mas may alam siya tungkol sa nilalaman ng kontrata na kailangan kong pirmahan. Nang makarating kami doon at makausap ang head ng talent agency ay gandang-ganda talaga siya sa akin. Alam nyo mother, napakalayo ng mararating ng anak ninyo. Napanood ko ang video niya kung saan ay nanalo siya ng first place. Napakaganda at napakatalinong sumagot sa question and answer portion. Nakangiting sabi ni Sir Manuel, ang head ng talent agency. Halos kaedad na rin siya ni mama. Naku, matalino talaga itong anak ko kasi mana sa akin. Masayang tugon naman ni mama. Alata na nga po na sa inyo rin nagmana ng ganda ang anak ninyo. Sagot pa ni Sir Manuel. Pagkatapos ng pagkukwentuhan at bulahan na ibinigay na niya sa amin ang kopya ng kontrata. Pinaliwanag na rin niya ang nilalaman noon at pareho naman kaming walang nakitang hindi maganda ni mama. Kaya naman kagad akong pumirma sa kontrata pati na rin si mama bilang guardian ko. Papa Dudut, mabilis ang mga sumunod na nangyari sa buhay ko noon mula nang tanggapin ko ang offer ni mamo sa akin. Nagsimula ako sa pagmomodel at pagrampa ng mga gown at casual outfit hanggang sa mga underwear naman ang sumunod na ipasuot nila. Uy girl, bakit hindi ka pa nag-retouch ng makeup mo? Next na tayong rarampa sa labas. Ang wika ni Shira na kasama ko sa pagmomodel ng underwear. Nahihiya kasi ako eh. Ang sabi ko naman. OMG, first time mo bang rumampa na naka-underwear? Tanong niya sa akin. Rumarampa naman ako na naka-swimsuit pero palaging one piece. Hindi kagaya nito. Halos kita na talagang kaluluwa ko. Ang sabi ko naman sa kanya. Naku Kate, masanay ka na kasi kailangan natin yan sa trabaho. Ang sabi nga nila, sipag at kapal ng mukha ang puhunan natin dito. Kaya hindi tayo pwedeng mahiya. Ang sabi pa ni Shira. Alam ko naman na totoo ang sinasabi niya pero sadyang hindi pa lang ako sanay na magbilad ng katawan sa harap ng maraming tao. Pero dahil ako rin naman ang may gusto na maging modelo ay nilakasan ko na lamang ang loob ko na rumampa, suot ang manipis at iba't ibang underwear. Pagkatapos ng gabi na yon ay mas lalong dumami ang racket ko, Papa Dudut. Siguro nga kasi fresh ang mukha ko at talaga namang naseksihan sila sa akin. May mga natatanggap na nga rin ako ng mga indecent proposal na syempre nire-reject ko lang kasi hindi naman ako mababang klase ng babae. Ginagawa ko lang ang modeling bilang libangan ko at totoong sobrang nag-i-enjoy na ako doon. Ganon pala talaga kasaya kapag totoong naaabot ko na ang pangarap ko. Papadudot mula sa mga hindi masyadong kilalang brand ng mga damit, gown at underwear ay nagmo-model na rin ako ng mga sikat na brand. Nalagay na rin sa magazine at ilang billboard ang mukha ko at tuwang-tuwa ang mama ko nang makita ang mga yon. Pero minsan alam ko na medyo naaasiwa rin siya sa mga sinusuot ko. Anak, hindi ba parang medyo manipis tong swimsuit na suot mo dito? Ang wika ni mama nang mabuksan ang bagong magazine kung saan ay kasama ako sa mga nasa front page. Hindi naman po mama. Ang sexy nga ni Ate Kate dito, ang sabi naman ng kapatid kong si Carlo. Oo nga po bagay kay ate ang suot niya. Sigurado na kukulitin na naman ako ni Kuya Mando na ilakad siya kay ate. Paghagik-hik naman ni Jillian. Ang kapitbahay naming si Mando ang tinutukoy niya na palagi siyang kinukulit na ilakad sa akin. Hindi po ba bagay sa akin? Tanong ko naman kay mama. Bagay na bagay naman syempre. Ang sexy mo dito sa kalitaw ang kaputian mo. Siguro hindi lang ako masyadong sanay na nakikita kang nagsusuot ng mga ganito kanipis na swimsuit. Ang sabi naman ni mama. Naku, ako po sanay na kasi karamihan sa mga minomodel ni ate, ganyang mga swimsuit. Basta ate, kapag malaki na ako turuan mo akong magmodel ha. Ang wika naman ni Jillian. Siyempre basta mag-aral ka ng mabuti. Tugon ko naman sa kanya. Papadudot, lumaki talaga ako na medyo conservative na pamilya ang meron. Kaya nga sa mga beauty pageant ay palaging one piece ang swimsuit ko. Pero syempre kailangan ng makasanayan ko ng magsuot ng mga daring na outfit dahil parte na yon ng racket ko.
Mabuti na lang Papa Dudut, sa kabila ng mga racket ko ay hindi naaapektuhan ang pag-aaral ko at nakapagtapos pa rin ako. Kakagraduate ko lang ng college nang biglang umuwi si Papa sa Pilipinas at ang sabi niya ay hindi na niya na-renew ng agency na pinagtatrabahuhan niya kaya hindi na siya makapagtatrabaho pa ng Saudi. May naipon namang pera si Mama kaya lang ay kailangan ko na rin kumayod noon sa pagtatrabaho dahil ang isang kapatid ko ay nasa kolehiyo na rin at ang dalawa naman ay parehong nasa high school. Kaya ako na rin ang tumayong breadwinner sa pamilya namin. Papa, eto na po ang kape ninyo. Ang wika ko nang makalapit kay Papa, dala ang isang tasa ng mainit na kape. O bakit ikaw ang nagtimpla niyan? Nagtatakang tanong ni Papa bago kinuha ang kape mula sa kamay ko. Naglalaba po kasi si Mama kaya nagpresenta na po ako magtimpla ng kape ninyo. Nakangiting sagot ko naman. Ganun ba? Salamat dito. Wala ka bang trabaho o lakad ngayon? Tanong niya bago saglit na humigop ng kape. Mamayang hapon pa po. Maaga lang po akong nagising kasi narinig ko yung kapitbahay natin nagsisigawan kanina. Natatawang sagot ko. Naku, munti ko na nga rin silang ipabarangay kanina kasi nakakabulahaw na rin yung ingay nila. Paano ba naman yung asawang lalaki, mukhang nang babae na naman. Kaya galit na galit yung babae sa kanya. Pagkukwento pa ni Papa. Ilang beses na nga po silang nag-away nang dahil sa pambababae ng kapitbahay natin. Hindi pa rin pala siya tumitigil. Napapailing na wika ko naman bago sumubo ng isang kutsarang oatmeal mula sa baso na hawak ko. Kung alam ko lang na maaabala ang tulog mo, dapat ako na lang ang sumaway sa kanila. Hay anak, pasensya ka na ha. Puyat ka na nga kasi madaling araw ka nang nakauwi tapos hindi ka pa halos nakapagpahinga ng maayos. Ang wika pa ni Papa. Hindi niyo naman po kasalanan na hindi ako nakapagpahinga ng maayos kaya wag po kayong mag-sorry. Ang turan ko naman. Hindi naman ako nagsusorry nang dahil lang doon. Sorry kasi kailangan mong saluhin ang responsibilidad ng pamilya na ito. Kung hindi lang ako maagang nawalan ng trabaho ay hindi ka mahihirapan ng ganito. Hindi ka mapipilitan na magdoble kayod para sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Malungkot na wika ni Papa. Papa, hindi naman po ako nahihirapan at mas lalong hindi ako napipilitan na magtrabaho dahil alam ko po na responsibilidad ko to bilang panganay. Huwag po kayong magsosorry kasi gusto ko po itong ginagawa ko. Gusto ko magtrabaho para sa pamilya na ito. Nakangiting tugon ko sa kanya. Kagaya ng sinabi ni Papa ay nagsimula na rin akong magdoble kayod noon, Papa Dudut. Nagtrabaho ako bilang real estate agent at rumaraket pa rin bilang isang model hanggang sa swertehin na tuluyan ko nang pasukin pati ng pag-host ng mga event. Kate, may good news ako sa iyo. Masayang bungad sa akin ni Mamu nang makapasok ako sa opisina niya. Ano po yun, Mamu? Tanong ko. May tumawag sa akin na producer mula sa isang sikat na noontime show. Gusto kanilang kunin na host doon. Ang wika ni Mamu na sinabayan pa ng malakas na pag-irit. Talaga po? Seryoso po sila doon? Hindi makapaniwalang tanong ko pero mas lalong hindi ako makapaniwala nang sabihin ni Mamu kung ano ang sikat na noontime show na yon. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang sinasabing offer na yun ni Mamu at excited akong binalita yon sa pamilya ko, Papa Dudut. Ibig sabihin magiging artista ka na? Tanong ng kapatid kong si Jillian habang sabay kaming kumakain noon ng hapunan. Hindi naman po yung artista na umiiyak sa teleserye, nakangiting sagot ko. Pero mapapanood ka na namin sa TV. Ang sabi pa ng isang kapatid ko. Oo at araw-araw yon, nakangiting tugon ko na sinabihan pa ng pagtango. Naku anak, mas lalo kang sisikat pag nagkataon. Dadami ang endorsement mo pati na rin ang mga racket mo. Natutuwang sabi ni Mama. At makakaipon na po ako para sa tindahan na gusto ninyong buksan. Mama, pati na rin po yung manuka na gusto ni Papa. Nakangiting sabi ko sa kanya bago ngumiti rin kay Papa. Minsan nakakapagod din ang maging breadwinner, Papa Dudut. Nakakapagod ang maging panganay pero kapag nakikita ko ang mga ngiti sa mukha ng pamilya ko ay nawawala kaagad ang pagod na nararamdaman ko.
at napapalitan nyo ng saya dito sa dibdib ko. Yun na lang talaga ang kaligayahan para sa akin nang makita na naibibigay ko ang pangangailangan ng pamilya ko. Papadudot na tuloy ang pagiging host ko sa isang noontime show. Noong unay 1 buwan lang ang kontrata ko. Pero nagustuhan nila ang performance ko kaya naman ginawa nilang 1 taon ang kontrata ko. Doon talaga dumagsa ang mga endorsements sa akin at nagkaroon pa ako ng mga commercial sa TV. Gustong gusto nila ang energy ko sa hosting lalo na ang pagsasalita ko. Dahil sa paglabas-labas ko sa TV ay marami na rin akong mga artistang nakilala at nai-invite na rin sa iba't ibang mga event. Okay, bakit naman nagso-solo flight ka dyan? Tanong ni Eddie. Isa siyang sikat na artista sa pelikula at teleserye. Nasa isang resto bar naman ako noon dahil birthday ng isang direktor na nakatrabaho ko at inimbitahan niya ako. Pero dahil hindi naman ako malakas uminom ay pumwesto na lamang ako sa hindi masyadong matao na lamesa. Ang uso kasi dun saka medyo maingay, tugon ko. Siyempre birthday party to ni Direk kaya maingay talaga. Natatawang wika naman ni Nilo na isa ring sikat na artista at TV host. Eto uminom ka kahit konti lang, alok ni Richard na kasama din nila noon. Hindi na, salamat na lang. Madali kasi akong malasing, pagtanggi ko. Minsan lang naman tayong magkakasama-sama kaya wag mo na kaming tanggihan, ang wika ni Nilo. Saka wag kang mag-alala, hindi matapang ang alak na yan, ang sabi naman ni Richard. Ayaw ko talagang uminom noon pero napilitan akong tanggapin ang maliit na baso ng alak na inabot ni Richard. Kasunod noon ay ang pagsisigawan nilang tatlo. Natuloy sa kwentuhan ang pag-uusap namin hanggang sa muli nila akong mapainom ng alak. Hindi ko na malaya na napaparami na pala ang inom ko at unti-unti na akong nakakaramdam ng hilo. Nasa na ba tayo? Nahihirapang tanong ko habang patuloy sa paglalakad. Hindi ko alam kung kaninong balikat ako nakakabit o kaninong kamay ang nakahawak sa bewang ko. Basta patuloy lamang kami naglalakad sa hindi pamilyar na lugar para sa akin. Sa kondo ko, boses yun ni Eddie nang makapasok kami sa loob ng isang kwarto. Ha? Bakit tayo nandito? Akala ko iahatid yun na ako sa bahay. Teka, wag mo nga akong halikan. Richard, ano ba? Sigaw ko. Pinilit kong ipunin ang lahat ng lakas ko sa kamay ko at sinampal siya pero bigo akong magawa yon dahil bigla na lamang akong bumagsak sa kama. Doon ay tuluyang nawala ng lakas ang buong katawan ko. Hindi naman ganon karami talaga ang naiinom ko pero hindi ko alam kung bakit ganon na ang pakiramdam ko. Narinig ko ang mga tawanan ng lalaking kasama ko sa kwarto. Ang mga boses nila. Nararamdaman ko ang pagtanggal nila ng damit ko. Pati na ang paghawak nila sa masisela na bahagi ng katawan ko. Pinilit ko pong manlaban. Pinilit kong bumangon sa kama. Itinulak ko sila at pinigilan pero naging bigo ako. Dahil tuluyan nilang nagawa sa akin ang kahayupan at kademonyohan na yon, papadudot. Naramdaman ko sila na pumasok sa katawan ko habang nagpapalitan ng mga tawanan. Naramdaman ko ang marahas na pagpunit nila sa pagkababae ko. Naramdaman ko lahat ng kahayupan na ginawa nila sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa pisngi ko. Hindi ko alam kung anong oras na nang magising ako. Nakita ko si Nilo na nakahiga sa sofa bed at mahimbing na natutulog. Nakabrief lang siya noon at may laway pa sa pisngi. Sa kabilang sofa bed ay si Richard naman ang tulog at nakabrief lang din. Si Eddie naman ang katabi ko sa kama pero nakatalikod sa akin. Sobrang sakit ng pakiramdam ko sa buong katawan ko pero pinilit kong kumilos at tumuloy na nagbihis. Pinilit kong pigilan ang mga luha ko pero tuluyan din akong lumanda sa magkabilang pisngi ko. Aalis ka na? Hindi ka man lang nag-goodbye kiss sa akin. Nilingon ko si Eddie, papadudot, na nakangising nakatingin sa akin. Hindi ako sumagot at kaagad na nagpunas ng mga luha. Kung iniisip mo na magsumbong tungkol sa mga nangyari kagabi, huwag mo nang ituloy. Kilala mo ako, Kate. Kilala mo ang pamilya namin at mga kaibigan ko. Alam mo kung sino lang ang lulubog at masisira kapag tinuloy mo yung nasa isip mo.
pagbabanta niya. Tumalikod na ako sa kanya pero humabol pa siya sa akin. Nagsisimula ka pa lang, Kate. Kumpara sa amin ng mga kaibigan ko, nasa lupa ka pa lang. Nasa langit na kami. Kung tatahimik ka, hindi namin sisirain ang karir mo. Hindi ka namin mas ilulubog pa sa lupa. Wika niya pa kasunod ang malulutong na tawa. Gustong gusto ko siyang murahin noon at gusto ko siyang sigawan at sampalin. Gusto ko siyang patayin dahil sa matinding galit na naramdaman ko pero hindi ko ginawa yon. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad ko palabas at paalis ng kondo niya. Dumiretso ako ng uwi sa bahay namin at sinabi ko kina mama na nakitulog ako sa bahay ng katrabaho kong babae. Pagkatapos nun ay dumiretso ako sa kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Papadudot mula noon ay nawala na ako ng gana sa pag-aartista at modeling kaya nag-resign na ako sa noontime show na pinagtrabahuhan ko. Sobrang nagulat noon si mama pero hindi ko sinabi sa kanila ang totoong dahilan. Sinabi ko na lang na may job opportunity ako sa abroad na natanggap na gusto kong subukang ituloy. Parang ko yon para kahit papaano ay makalimutan ang kahayupan na ginawa sa akin ni na Eddie at natuloy ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa. At hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. Hanggang ngayon rin ay wala pang sino man ang nakakaalam na nangyari sa akin o dahilan kung bakit ako umalis sa pag-aartista. Ayaw kong malaman ng iba ang nangyari sa akin at ayaw kong bumaba ang tingin nila sa akin. Papadudot, ang dahilan talaga ng pagsulat ko ay para mabawasan kahit papaano ang bigat na nararamdaman ko dito sa dibdib ko. Hindi ko man masabi sa pamilya ko ang masamang nangyari sa akin, at least na ilabas ko ito sa pamamagitan ng inyong YouTube channel. Kaya maraming salamat sa pagbibigay ng oras para mabasa itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Kate. Anumang trabaho ang pasukin natin ay hindi mawawala ang mapagsamantalang mga tao. Kaya nga palaging pinapaalala sa atin na mag-ingat sa lahat ng oras. Lalo na sa mga tao na nakikilala o nakakasalamuha natin. Maraming salamat din, Kate, sa pagbabahagi mo ng sulat mo at masaya ako na naging tulay itong channel ko para kahit papaano ay mailabas mo ang bigat na nandyan sa dibdib mo dahil sa mga pinagdaanan mo. Sobrang nakakalungkot lang na hindi mo nakuha ang katarungan na para dapat sa sarili mo. Pero ano pa man ang naging desisyon mo ay naniniwala ako na lahat ng mga makasalanang tao ay palaging may kaparusahan na naghihintay mula sa ating poong may kapal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.